Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po, supportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Supportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun guys, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo ngayon. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction itong napakasayang practice vlog nitong si Kuya Jonathan. At pinag-practice nga po ni Ka-Business itong si Kuya Jonathan na mag-vlog. Dahil itong si Kuya Jonathan po ay napagpasyahan ni Ka-Business na isali na sa solo vlog challenge. At kaya naman nakapag-desisyon ng ganito si Ka-Business na isali na nga ito si Kuya Jonathan dito sa solo vlog challenge na ito, ay dahil nakitaan ni Ka-Business na itong si Kuya Jonathan ay nagkakaroon na nga po ng interest sa pagbablog. At itong nakita nating interest na ito ni Kuya Jonathan sa pagbablog ay siguro dahil na rin sa nakikita nitong si Kuya Jonathan na ginagawang pagbablog ng kanyang mga kapatid dito sa Ka-Business Family. Kaya naman nainganyo na rin siya sa pagbablog. Dahil napansin nga daw nito si Ka-Business na sa tuwing magbablog itong mga kapatid ni Kuya Jonathan sa Ka-Business Family ay nakikisilip o nakikiisyoso itong si Kuya Jonathan sa kung papaano nagbablog ang kanyang mga kapatid dito. At nitong nakaraang araw nga lang po ay nagpaalam itong si Kuya Jonathan dito kay Ka-Business na gusto din niya mag-vlog. At ang gusto nga daw po niyang i-vlog ay yung lugar na kung saan sila nanggaling. At ang gusto nga daw po niyang i-vlog doon ay kung ano yung ginagawa nila doon araw-araw. At hindi naman ito pinahindian ni Ka-Business. Kumbaga, pinayagan ito ni Ka-Business na mag-vlog doon. At nitong nakaraang araw nga lang po guys, ay eto na. Pinayagan ni Ka-Business ito si Kuya Jonathan na mag-vlog mag-isa doon sa lugar na kanilang pinanggalingan. At ang una nga pong pinuntahan dito ni Kuya Jonathan ay yung dating bahay nilang tinuluyan ni Nanay Marita. At dito ay nagulat tayong lahat na itong si Kuya Jonathan ay may kasamang magandang babae sa kanyang vlog. At ito nga ay ipinakilala niya na si Ate Mayra.
At habang naglalakad nga ito sila Kuya Jonathan at Ate Mayra, papunta dito sa lugar nitong si Nanay Irene, ay sinabi nitong si Kuya Jonathan na ito nga daw si Ate Mayra, yung babaeng crush niya. At pakinig ito ni Ate Mayra. At ang nakakatuwa naman dito kay Ate Mayra ay hindi siya nagagalit na sinasabi ito ni Kuya Jonathan. Bagkus ay nginingitian lang niya ang mga sinasabing ito ni Kuya Jonathan. At tumiritso nga sila dito sa bahay ni Nanay Irene. At nang makita nga ni Nanay Irene ito si Kuya Jonathan na may hawak ng camera at nagbablog mag-isa, ay ang laking tuwa talaga ni Nanay Irene. Dahil itong si Kuya Jonathan nga ay pinagkatiwalaan nila ka-business na mag-vlog mag-isa. At matapos nga po manggaling nitong si Ate Mayra at Kuya Jonathan dito sa bahay nitong si Nanay Irene, ay pinagbigyan naman ni Ate Mayra itong request nitong si Kuya Jonathan na kumain sila sa labas. At ang sabi nga ni Kuya Jonathan ay sa Jollibee. Pero sa hindi natin alam na dahilan, ay sa inasal sila kumain. At sa ginawang pagpayag na ito ni Ate Mayra, sa pagyayaya nito si Kuya Jonathan kumain sa labas, ay nakita naman natin yung tuwa, yung saya sa mukha nito si Kuya Jonathan. Habang naglalakad pa nga lang sila ay kitang-kita na natin kung gaano kasaya ito si Kuya Jonathan na napapayag niya itong si Ate Mayra na sumama sa kanya sa pagkain sa labas. At habang nandito nga sila sa loob ng inasal, ay kitang-kita mo naman na talagang tuwan-tuwa ito si Kuya Jonathan na i-vlog ang pagkain nitong si Ate Mayra. Bagamat itong si Ate Mayra ay nahihiya sa harap ng camera. At minsan ay sinasabihan nga niya ito si Kuya Jonathan na patay na yung camera. Ay hindi naman siya nagalit o napikon na siya ay kinukunan pa rin ito si Kuya Jonathan ng camera. At sa tuwing tututok nga sa kanya yung camera ay kumakaway siya at nagsasay ng heart sa kanyang daliri. At hanggang sa pag-uwi nga nila ay kita mo yung saya dito ni Kuya Jonathan. At yun nga, masaya sila naglakad pa uwi. At matapos nga niyang ihatid dito si Ate Mayra, ay hindi na rin nagtagal at umuwi na rin siya dito kay Laka Business. At inihatid pa nga siya ni Ate Mayra hanggang doon sa may sakayan. At dito sa vlog na ito guys, nung makita ito ni Ka Business, ay dito napaisip itong si Ka Business at nagtanong sa mga viewers kung payag nga ba daw ang mga viewers na isali itong si Kuya Jonathan dito sa solo vlog challenge. At ang naging majority naman ng comment ng viewers ay pumayag sila na isama itong si Kuya Jonathan sa solo vlog challenge. Kaya naman itong upload nila dito sa entry ni Junjun sa solo vlog challenge ay ini-announce na rin dito ni Ka Business na itong si Kuya Jonathan nga ay isa na sa kalahok ng solo vlog challenge. At natanong dito ni Ka Business itong si Kuya Jonathan na kung sakali siya'y manalo ay anong gagawin nitong si Kuya Jonathan sa kanyang magiging premyo. At ang sagot niya ay gusto niyang bumili ng lupa na pagtatayuan ng bahay doon sa inalsa nilang lugar na kung saan nga ay doon siya lumaki. At nakita natin dito yung determinasyon nitong si Kuya Jonathan upang siya'y manalo. Pero alam nyo guys, sabihin na natin na itong si Kuya Jonathan ay
Alam naman natin na dihado sa labanan na ito. Dahil unang-una nga ay ang karanasan pa lang niya sa pagbablog ay itong ginawa niyang solo vlog na hiniling niya dito kay Ka-Business. Kumpara dito sa ibang kalahok na kahit pa paano ay nakakapag-vlog na rin. Kumbaga nakapag-practice na bago sila sumalang dito sa solo vlog challenge. Pero na nga lang dito kay Power Rangers. At saka isa pa ay batid naman natin ng isip nitong si Kuya Jonathan ay hindi ganon kalawak katulad ng ibang kalahok. Kumbaga ang magiging kapantay lang talaga niya dito ay itong si Kuya Bong. Dahil sa lawak ng kaisipan ay halos same lang sila nitong si Kuya Bong. Kaya lang itong si Kuya Bong ay alam naman talaga natin na malakas ito sa mga viewers. Kaya malakas ang laban nitong si Kuya Bong. Pero para sa akin guys, sa ipinaramdam na tiwala ni Ka-Business dito kay Kuya Jonathan para maisama dito sa solo vlog challenge na ito, ay para sa akin ay dito pa lang ay winner na ito si Kuya Jonathan. Kumbaga hindi man siya manalo dito sa solo vlog challenge na ito, ay sa sarili niya ay panalo na siya. Bakit ko nasabi guys? Dahil itong ginawa ni Ka-Business na pagpaparamdam dito kay Kuya Jonathan na meron siyang tiwala dito, ay panalo na yon. Dahil dito ay sigurado 100% guys, siguradong magkakaroon ng higit na kumpiyansa sa sarili itong si Kuya Jonathan. Kumbaga, kahit pa paano'y mababawasan yung sobrang niyang pagda-down sa kanyang sarili. Dahil kung mapapansin natin guys, nung mga nakaraan, ay lagi nating nariringgan ito si Kuya Jonathan na minamaliit ang kanyang sarili. Pero dahil dito sa ginawang ito ni Ka-Business, na pinakitaan ni Ka-Business nung nagtitiwala siya dito kay Kuya Jonathan, na nagtitiwala siya sa kakayanan nitong si Kuya Jonathan, sigurado guys na madadagdagan ang self-confidence nitong si Kuya Jonathan. At maaaring ito na yung maging daan para unti-unti na niyang iangat ang kanyang sarili. Dito pa lang ay masasabi kong winner na siya. At ito nga guys, bago nga po sumabak itong si Kuya Jonathan dito sa solo vlog challenge, ay pinag-practice muna siya ni Ka-Business na mag-vlog. At nagsimula nga po ang practice nito si Kuya Jonathan sa pagtuturo nito si Thinking Buddy sa kung paano humawak ng camera, kung paano yung tamang anggulo ng camera pag kumukuha ng video, maging yung pag-move ng camera ay itinuro din ni Thinking Buddy kung paano ang tamang pag-ikot ng camera upang hindi nakakahilo. At matapos nga po itong pagtuturo ni Thinking Buddy ito, ay nagsimula na itong si Kuya Jonathan dito sa kwelang practice vlog na ito. At ang una nga pong pinuntahan nito si Kuya Jonathan ay ang kusina nila Ka-Business, na kung saan ay nandito sila Kuya Bornok, sila Junjun, sila Intoy, at itong si Boss Dave. At matapos dito ay dumiretso sa labas itong si Kuya Jonathan. Nandito naman sila Bay Papaya na bahagya niya naging kakulitan
At maging itong si Nanay Marita ay narito din. At kinunan din itong si Kuya Jonathan ng video. Itong si Nanay Marita. At matapos nga dito ay dumiretso siya sa garahe nila ka-business. Habang naghihintay dito si ka-business para mas masubukan itong si Kuya Jonathan. O para mas i-practice itong si Kuya Jonathan sa pakikipag-usap sa kanyang iba-vlog. At narito nga po yung video na kung saan ay masayang practice ni Kuya Jonathan sa pagbablog with ka-business. Eto guys, panoorin natin yung video. Oh, kuya, anong ginagawa mo, kuya? Ano yan? Sino ka? Tumutulong ako sana sa inyo eh. Eto guys, ang role dito ni ka-business ay isang supladong taong grasa na pagsusupladuhan niya dito. Etong si Kuya Jonathan. At kaya ginawa ito ni ka-business ang ganitong eksena ay para subukin ang haba ng pasensya nitong si Kuya Jonathan kung sakali na makaengkwentro siya ng mga ganitong tao sa kanyang pagbablog. Eto guys, tuloy lang natin yung video. Ano to? Camera ako, nagbablog ako. Ba't ginaganyan mo ako? Para naawa kasi ako sa katulad mo eh. Naawa ka sa akin? Opo, kuya. Bakit ka naawa sa akin? Wala kayong makain. Ano mo lang makain? Anong palagay mo sa akin? Mahirap? Kung mapapansin natin dito guys, ay ito si Kuya Jonathan ay madaldal naman. Kaya nga lang ay yung pagsasalita nga niya ay hindi ganun kalalalim ang kanyang mga sinasabi. Pero sa katangian kasi ni Kuya Jonathan ay talagang ito na yung inaasahan natin. Wala naman tayong inaasahan na higit pa dito eh. Ang kagandahan nga lang sa kanya ay makikita natin na sa bawat salita ni ka-business ay nagkakaroon siya ng sagot. Ito guys, tuloy natin yung video. Hindi naman kuya, kailangan bibili ako sa taong mahirap. Ay sa sarili ko na may puso akong na dalisay. Dalisay? Ikaw ba si Dalisay? Hindi naman po kuya. Kamag-anak ito ni Cardo guys. Cardo Dalisay. Ito guys, tuloy lang natin. Baliw ka ba? Hindi po kuya. Baliw ka yata eh. Hindi po kuya. Ba't may ganyan? Ano to? Ano yan? Ha? Camera kuya. Ba't ako kinukunan mo? Hindi nagbabalag ako. Anong vlog? Anong babalag? Ano yung blagadag? Hindi vlog. Ha? Sa YouTube. Nilalagay sa anong YouTube? Sa YouTube ko Sa YouTube daw. Sa YouTube i-upload ang vlog ni Kuya Jonathan. Ito guys, tuloy natin yung video. sa Facebook. Facebook? Anong Facebook? Sa YouTube sa cellphone. Bakit ako lang ang kinukunan mo? Dapat kasama ka dyan. Anong nga pala? Yan, siguro ito. Kung mapapansin natin guys, habang nagsusuplado ito si ka-business dito kay Kuya Jonathan, ay tinuturuan niya ito kung paano yung gagawin dito sa ginagawa ng pag-i-interview niyang ito kay ka-business. Napansin niya na siya lang yung kinukuhanan ng camera, ay kagad niyang binanggit na bakit ako lang yung kinukunan. Dapat kasama ka dyan. Kaya naman nagka-idea itong si Kuya Jonathan na sumama doon sa camera. Ito guys, tuloy lang natin yung video. Taga saan ka ba? Nakakamarin ko po kaya. Pamarin Kiko. Opo kaya.
Pumunta po ako Wala, dito sa sabi mo wala kumakain. Opo kuya. Pwede pong tumulong. Bakit mo ko tutulungan? Gusto po kuya, gusto ko po. Kaya nga, bakit mo ko gustong tulungan? Wala lang po, gusto ko lang ang aking puso. Gusto ng puso mo. Opo. Eh bakit ikaw ang nandyan, hindi yung puso mo? Nakadikit lang po eh. Gusto daw niyang tulungan nito si ka-business. Dahil gusto daw yun ng kanyang puso. Kumbaga dito pa lang ay inihahayag na ni Kuya Jonathan na yung puso niya ay nando na sa pagtulong. At malinaw lang naman guys na itong gantong kaisipan ni Kuya Jonathan ay na-adapt niya sa kung ano yung nakikita niyang ginagawang pagtulong nito sila ka-business at Papa Dins. Kumbaga, ito yung impluwensya ni ka-business at nito si Papa Dins. Hindi lang dito kay Kuya Jonathan. Dahil nakita naman natin na ito din yung mindset na ng buong family ka-business. Ang pagtulong. Ito guys, tuloy lang natin yung video. Nakadikit, hindi matatanggal. Eh ba't di mo tawagin si Puso? Si Puso ang papuntahin mo rito. Tumutulong po ako, nagbibigay po ako ng pagkain tsaka grocery. Para may makain po sila sa araw-araw. Pansin nyo guys yung sinabi ni Kuya Jonathan. Na yung pamamaraan ng pagtulong na gusto niya ay yung makapagbigay ng pagkain at grocery. Na kung saan ay ito yung nakita niyang ginagawang pagtulong. Nito sila ka-business. At ito nga yung na-experience niya na pagtulong na ginawa nga nito si ka-business sa kanilang mag-ina. Na pag dinadalaw nga sila ni ka-business dito sa kanilang bahay, ay may bit-bit itong sila ka-business na isang sakong bigas at mga grocery. At ito yung nakikita niya na pagtulong nila ka-business. At ito din yung gusto niyang tularan. Na makapagbigay ng pagkain at grocery. Ang makapaghatid ng mga ayuda sa kanyang mga tutulungan. Ito guys, tuloy lang natin yung video. Kasi wala po silang makain eh. Para hindi sila magutom. Yan lang po ang binibigay ko sa sa taong mahirap. Ibig mo sabihin, tingin mo sa akin mahirap? Ha? Hindi naman po masyado kuya. Siguro may sayad yung utak mo. Sino ka ba? Si Jonathan po kuya. Jonathan. Bisana. Dito talagang sinubukan maigi ni ka-business kung hanggang saan ang pasensya nitong si Kuya Jonathan. Kaya grabe ka nga to the highest level ang pang-aasar dito ni ka-business kay Kuya Jonathan. Pero kita nyo naman na kahit inaasar siya dito ni ka-business ay patuloy pa rin siya doon sa tuloy-tuloy lang yung ginagawa niyang pagsasabi dito kay ka-business na ito'y gusto niyang tulungan. Huwag hindi siya natitinag doon sa mga ginagawang pagsusupla doon ito si ka-business. Bagamat alam niya na ito'y isang drama-drama lang nito si ka-business. Pero kita niyo naman, talagang consistent siya doon sa sinasabi niyang gusto niyang tulungan ito si ka-business. Eto guys, tuloy lang natin yung video. Dapat nga yung sarili mong tulungan mo. Tingnan mo, puro buto ka. Hindi, ganito na po ako kuya. Tsaka ang baho mo. Naligo po ako kuya. Ito yung lagayan ko to ng alaga ko. Dito sa loob. Dito yung alaga ko. Ano ba yung alaga niyo po dyan kuya? Ano? Yung
Dito ko nilalagay yung alaga kung ano, yung kalabaw. Dito ako natawa guys eh. Biruin mo, yung laki ng kalabaw nagkasya doon sa water jug. Di ba? Di ba guys? Ito tuloy lang natin yung video. Wow. Oh. Ba't ang liit ng kalabaw, kuya? Ah, Ang liit. ano na maliit? Kalabaw kung pumasok pala dyan. Kalabaw nga yung alaga ko rito. Kalabaw nga, kung nga, kuya. Ikaw pakilamero ka. Oo nga naman. Kalabaw nga naman yung alaga niya. Bakit nga naman nakikialam, Kuya Jonathan? Ito guys, tuloy lang natin. Hindi naman, kuya. Nagtatanong lang. Kalabaw nga o, di mo nakita yan. Ay, oo, sige. Oo pala. Jonathan, angit yung pangalan mo. Mabaho. Bao. Anong pangalan nyo, kuya? Pangalan ko, Opo, kuya. Richard Richard. Gomez. Maganda. Parang hindi bagay kay ka-business yung Richard Gomez, guys. Kasi tingin ko mas gwapo ito kay Richard Gomez eh. Di ba guys? Joke lang syempre. Tuloy lang tayo guys. Maganda pala, kuya. Pang gwapo. Ano ba yun? Ba't ba lagi yan dito yan o. Ako lagi. Tapos sila, ano yan, sabi mo panoorin sa YouTube. Sa YouTube. Sa TV, sa Facebook. Facebook, YouTube. Ano yun? Anong pangalan doon? May charity, kuya. Dito ang gusto kasing mangyari dito ni ka-business ay masabi ni Kuya Jonathan kung ano yung pangalan ng channel na dala nito si Kuya Jonathan, na walang iba nga kundi itong ka-business official. Kaya lang hindi ito mag-gets ni Kuya Jonathan. Kaya hanggang sa huli ay hindi niya ito kusang nasabi na ka-business official. Ito guys, tuloy lang natin yung video. Kita. Opo, kuya. Ano yung ibig sabihin charity? Ibigay po ng mga tulong. Try mo lang tulong-tulong tapos akong kausapin mo. Sabi mo bigyan mo ko ng tulong. Kasi kawawa ako. Nawa ka sa akin. Opo nga, kuya. Ba't ka maawa sa akin? Wala po kayo pagkain. Sinong nagsabi sa'yo? Akong may-ari. Nakita mo yung malaking tindahan doon na maraming mga pagkain. Opo, kuya. Akong may-ari nun. Ikaw pang may-ari yun. O sige, Yung kuya, kung... Pangalan is Im. Akong may-ari nun. Ay, sige. Yung pala naman. Ganun naman para kayaman itong si Mamang Pulubi. Siya may-ari ng SM. Tapos siya nga na may tutulungan at bibigyan ng pagkain. Nga naman Kuya Jonathan. Ito guys, tuloy lang natin yung video. Sige na po, kung ayaw niya po, hindi ko na po kayo mapipilit. Hanap na lang po ako sa iba. E di humanap ka. Alis na po ako. Ito guys yung nakakatuwang eksena. Ito yung pinaka nakakatuwang eksena. Na naubusan na ito si Kuya Jonathan ng sasabihin. At namaalam na nga siya dito kay ka-business. Na dahil hindi nga niya makumbinsi. Kaya namaalam na lang siya. Ika nga niya kung ayaw nga daw nito si ka-business, di hahanap na lang siya ng iba. Kumbaga, sumuko na siya sa pangungumbinsi dito kay ka-business. Pero, eto guys, may nakakatuwang eksena dito na talagang sasakit ang tiyan nyo sa katatawa. Eto, tuloy lang po natin yung video.
Tingnan mo, parang tinatakot mo pa ako ah. Ha? Hindi po kuya, nagpapaalam na nga po ko eh. Tinatakot mo pa yata ako ah. Di ba sabi niyo, kaya niyo po? O ngayon, anong problema mo? Alis na po ako kuya. Hindi umalis ka. Pero kita nyo guys, kahit binabargas ni ka-business, itong si Kuya Jonathan, kahit alam niyan drama-drama lang ito, ay hindi nawawala yung pagiging magalang niya. May hinahon pa rin siya magsalita at patuloy siyang nangungupo dito kay ka-business. Kahit nga binabardagol na siya nito, kahit binabargas na siya nito, kahit sobra na siyang inaasar nito. Pero hanggang sa huli kaya ay mapanindigan niya ang attitude niyang ito. Eto guys, tuloy lang natin yung video. Pangit! Hindi ako pangit. Pangit ka! Ikaw ang pangit. Iyon na. Yari na. Pumatol na ito si Kuya Jonathan. Dito kay ka-business na nagpapanggap nga na may sayad na taong grasa. At ito, kagad naman siyang kinumport ni ka-business dito. Dahil akala ni ka-business, ito si Kuya Jonathan ay napikon sa kanya. Pero sabi naman ni Kuya Jonathan ay inasar din lang niya yung taong grasa. Pero sa vlog na ito ni Kuya Jonathan guys, ay isa lang talaga yung masasabi ko. Ang galing, napakagaling. Napakagaling nitong si ka-business na mang-asar. Biruin mo, pumatol itong si Kuya Jonathan. Ito guys, tuloy natin yung video. Ba't ka napipikon? ako nga yung taong grasa na may saltik niya eh. Ako nga yung taong grasa may sayad eh. Pinatulan mo yung taong grasa may sayad. Hindi ako pangit, ikaw ang pangit. Ikaw nga bullying ka nun. Pwede nag-away kayong dalawa. Pero dito guys, sabi nga ni Kuya Jonathan ay inasar din lang naman niya. Ay kaya lang talaga mali yung ganon. Dahil tama yung sinabi ni ka-business na dahil nga may sayad yung taong grasa na nagsabi ng pangit kay Kuya Jonathan, ay pag pinalikan mo talaga yun ng salitang pangit, ikaw ang pangit, eh malamang habulin ka talaga nun. At mauwi sa hindi magandang tagpo ang mga susunod na mangyayari. Kaya pinangaralan nito ni ka-business na kung sakali na makakatagpo ng mga ganong klaseng tao ay habaan yung pasensya, mas habaan pa at unawain ito dun sa kanyang kalagayan. Dahil nga ang mga gantong taong grasa na nagkakaroon ng ikang ay sayad o problema sa pag-iisip ay dala ito nang wala ito makain at nang sobrang depressed sa buhay. Dahil minsan hindi naman talaga natin alam kung ano ang pinagdaanan niyan, kung bakit niya nagkaganyan. At ang isa sa nagiging dahilan niya sa pagkawala sa sariling katinoan ng isang tao ay di yung gutom. Kaya kalimitan sa makikita nating taong grasa ay mapapansin talaga natin na nawawala sila sa sarili nilang katinoan. At ang naging dahilan nga dito, kalimitan, ay yung gutom. Kaya naman pinayuhan nga ni ka-business itong si Kuya Jonathan na yung mga ganong tao ay dapat ay bibigyan mo ng napakahabang pang-unawa. Kumbaga, ikaw na yung mag-a-adjust para sa kanila. At yun nga po, doon nagtapos sa mga pangaral na yun itong vlog na ito ni Kuya Jonathan. At lahat naman ng mga pangaral ni ka-business ay naunawaan naman ito si Kuya Jonathan. At dito ay tinuruan din ni ka-business ito si Kuya Jonathan na pag tinanong
about dun sa channel, ay sabihin kung ano yung totoong dalang channel nito si Kuya Jonathan. At ito nga yung Ka-Business Official. At itinuro din nito si Ka-Business dito kay Kuya Jonathan yung pagiging honest sa lahat ng magiging sagot niya sa tanong ng taong ibablog niya. O siguro kahit hindi na yung mga taong ibinablog niya, kundi maging sa tanong ng lahat ng tao, ay dapat ay maging honest tayo. Ito yung itinuro ni Ka-Business kay Kuya Jonathan, ang pagiging honest. At yun guys, siguro abangan natin sabay-sabay ito magiging entry nga ni Kuya Jonathan dito sa solo vlog challenge nito. At sabi ko nga, hindi man manalo dito si Kuya Jonathan sa patimpalak na ito, para sa akin ay malaki ng premyo ang naibigay sa kanya ni Ka-Business. Yun nga ay ang karagdagan na tiwala niya sa kanyang sarili. Ano po guys, bago po tayo magtapos ay gusto ko lang pong i-shout out itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo ma'am. At maraming salamat po sa patuloy niyong panonood at walang sawang pagsuporta sa aking channel. Maraming salamat po ma'am. Paano po? Hanggang dito na lang muna po yung aking reaction video. At muli po ay maraming thank you po sa patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa nga po nakaka-subscribe dyan ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. Muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shout out po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.